Hala, mukhang may mabubuntis na naman dito sa mansyon. Imagine nyo, talagang pinag-aamoy ni Mazda ang femperut ng lahat ng mga aspins natin. Hello back members! Welcome back to Husky Pack TV. For today's video, alam nyo na ang eksena. Basta ganitong mambubulabog si mother sa loob ng mansyon, automatic meron naman siyang kukulikutin, kukuhanin at kukulitin dito sa ating pack members. At for today's video, si Mazda ang napili niya at sakto paglabas ng Mazda natin ay naabutan niya ang mga aspins natin dito sa labas na nagpapatuyo ng balahibo dahil katatapos lang rin nilang maligo. Alam nyo na nga yun, kung napanood nyo yung previous video natin kung paano sabay-sabay paliguan yung mga aspins natin na carry lang din naman dahil hindi na kailangang i-blower. Ibang-iba nga sa ating mga huskies at ngayon na makikita nyo ulit ang difference. Bale, eto nga, naglaro-laro lang din muna silang tatlo dahil ngayon lang din ulit sila nakita ni Mazda. Alam nyo kasi na hindi natin sila pinagsasama, lalo na nga't lalaki itong si Mazda at heto nga ang ginawa niya talaga nung time na to, pinag-aamoy-amoy niya ang mga kimpamparahas at kemferut na mga ababaitang ite. Nakakaloka siya. Inbreeding kasi ang iniiwasan nating mangyari sa ating pack members, kaya hindi natin pinagsama-sama ang mga males at females. At bukod doon, hindi pa rin tayo ready ulit na magkaroon sila ng mga puppies dahil sa dami na rin siguro nila ngayon. Tama na sila, nakakaloka na kaya sila. Baka nga magkandaloka-loka na lalo si mother kapag nadagdagan pa ng puppies, diba? Kahit gusto niya ng mga puppies at talagang ekis muna sa ngayon. Anyway, so much for the chika ng puppy. Bale, eto nga nung mailabas si Mazda, diretso na rin nga paligo sa kanya at same pa rin ang ginawa. Kung mapapasin nyo rin nga pala, gumagamit talaga tayo ng pressure washer nito. Pero yung pressure naman nito hindi sobrang lakas. Tama lang na hindi nakakasakit. Ay nga, double coated naman ang ating mga huskies. Dapat lang din na talaga medyo mabasa-basa yung kanilang scalp at medyo mamassage ng konti yan. After nun, times 2 shampoo tayo. Una perla, after nun yung mismong dog shampoo na talagang ginagamitan rin ni mother dyan ng fingers na para ma-make sure na manuot yan sa kanilang scalp. Hindi lang kasi yung outside layer ng balahibo yung nililinis natin. Syempre gusto natin buong katawan linis, pati yung scalp at yung balahibo talaga nila mismo. Which is a challenge dahil nga sobrang kapal ng balahibo na mga yan. Kaya para ma-make sure na malinis ng ayos, twice tayo nagsha-shampoo. Una nga perla at yung pangalawa is yung dog shampoo. Next step natin dyan is ang toothbrush session na talaga namang usually napakahirap. Lalo na nga dito kay Mazda na talaga nagwala pa yan bago mag-toothbrush kasi gusto lang niyang kainin yung toothpaste pero ayaw magpakuskus ng ngipin. After nga niyang maliguan, ayan, fresh na siya kaya bumalik na siya sa kanyang mga chicks dito sa loob. Pero kasi tuyo ang mga yan, nag-air dry pa dito sa labas kaya ayan, abutan pa rin ulit nila si Mazda dyan after niyang maligo. For the blower na rin nga tayo dito, hindi naman nagaano nagtatagal kasi nga bukod sa ating monster blower, may panibago tayong blower na inavail na malakas rin naman at mas nakakatulong para mas mabilis silang matuyo. Talaga namang stressin kasi sa kanila yung ganitong pag-blower sa lakas nga ng blower, syempre sa hangin. Tapos imagine nyo, kung tayo nga buhok lang mismo sa ulo yung i-blower, sila buong katawan may buhok, kaya buong katawan tutuyuin. Kalagitnaan niya ng blower, pinagpahinga muna saglit para makaibu-ibu din si Mazda at heto nga, pinatakan na siya sa tenga. Bale, hetong pampatak naman na to ay pampalinis lang rin ng tenga nila at kada may maliligo nga ay ginagamitan yan para medyo malinis rin yung tenga nila kahit hindi na kuskusin. Jakpan rin nga yung kanyang face nung time na to. In fairness, nag-behave rin talaga siya. Talagang ayaw lang niya na dumadampe yung hangin dyan sa kanyang pagmumukha. After nga nung suklayan session na nung matuyo siya, medyo nagwawala na nga lang rin siya nito at ayaw na nga niya. Hirapan tuloy si mother tanggalin yung maliliit na nagseshed sa kanyang part ng noo kasi ang dami dyan laging usually may iksing buhok na hindi rin nadadala ng suklay. Nung tapos na nga siya, ayan, spray na ng pabango. Talaga namang dinumugulit niya ang pemperut na Oreo. Diyos ko, halos sumuot na ang nguso niya dyan sa pemperut, kakaamoy. Grabe ka, Mazda. O, diba sabi ko sa inyo, trip na trip talaga niyan si Oreo. Nakakaloka. Talagang kung kahayaan natin, baka nagkabuntisan na ang mga yan. At bago pa nga yun mangyari, hayan, pinapasok na sila ni mother since tuyo na rin naman ang tatlo at paunahan pa yan sila sa loob ng mansion. Very good din naman sila dahil kanya-kanya talaga silang pasok sa mga rooms nila. Ayan, si Mazda, tapos sina Britney at Brindle nag-iintay lang na buksan ng konti yung kanilang room kasi medyo naka-close yan. At si Oreo, ayan, nasa loob na agad. Actually, umiinom na nga siya since ganyan talaga ang gawain nila sa pagod nila sa paglabas.